Ayan, 6:45. 6:45 na. Awan ng Diyos, nakamidyas na siya. Kabis na yan. Kukain na lang. Naayusan na rin yung hair niya. Hi, Hana. Say hi. Tumingin ka naman. Uy, kunwari si Lola Anita mo nandyan, nanonood. Ano sasabihin mo kay Lola Anita? Tumingin ka. Hello, Lola. Lola. Oh, parang ganun. Pero wag kang nakatingin sa ibang bagay. Oh, Hana, kahit hindi na si Lola mo, respeto na lang sa nanonood. Mag-hi ka. Good morning po. Tangan ko dito ako sumisilip kung lumabas na yung mga bata. Saka rin ako lalabas kasi ang init-init dun sa may waiting area. Ang init kahit na meron siyang yung black na yan. Mainit pa rin. Iba, para siyang summer. Dito sa Pilipinas, parang summer na pag umulan yan, ingay. Yan mga kapwa ko parents na naghihintay. Yan yung mga malayo. Hindi nila alam. Kasi dapat ang uwian ng mga bata, labasan nila 12:20. Umaabot na ng 12:30. Hindi naman nasusunod yung oras. Ayun, paikot-ikot lang sila doon. Ayan yung room ng anak ko. Kasi mga parents, ayan, paikot-ikot lang mga bata. Nag-enjoy naman sila. Kaya hindi na ako lalabas. Hindi muna ako bababa kasi ang init doon. Mayroon din kasing sabay-sabay silang lalabas kasi siksikan. Mainit. Dami dyan. Ganito ang panahon dito sa Manila. Init. Maya-maya kukulog-kulog na naman yan. Update sa aking pananim. Ayan. Ito ang aking pananim na kamote. Hindi ko alam kung magbubunga ba ito kasi ang liit-liit kaya ng espasyo niya. Lalo na yan. Yan. Ay! Ang sarap Ayan dumami yung kanyang talbos. Diba? Very green talaga. Shout out kay Pinay and Aussie. Na isa kong friend na tagapanood yun sa ating vlog. Thank you so much kay JC Adventure. Mega love shout out sa inyo. Kay Menly TV. And the other, meron si Olik din. Olik, ano ba yung pangalan niya? Olik din. Isa na friend natin. Naglagay ako ng uling dito kasi para may mangtanggal dun sa amoy nito kasi medyo mapanghito Ayan, lagyan ako ng uling. Hindi na ako nakapag-grill kasi every December lang naman ako mag-grill. Hindi ako lagi. Malinis-linis naman ang aking labahan. Ay, nako. Linis-linis ng konti. Kanina naglinis na ako dito sa room. Ano ba yan? Wala na yata yung estudyante dun sa room ng anak ko. Alabas na ako. Wala nang sinupot ko yung mga unan para hindi maapak-apakan ni Hana. Pagdating na naman niya, lulundag-lundag na naman siya dyan. Ganyan. Kaya, binalik ko sa lagayan. Punta na ako doon sa aking anak at susundin ko na siya para hindi umiyak. Sa bagay, noon umiyak talaga yun pag sinusundo ko na late siya. Na late ako. So, mainit. Mainit ang panahon. Tirik na tirik yung araw.
Uwi na si Hana. Ay. Uy, anak, ay, ayusin mo yung bagamit mo. Magluluto ako ng ulam natin. Ha? Hindi, ano. Over. Cook na yata ah. Hana! Yan ka na naman. Sabi ko sa inyo, di ba? Inayos ko pero guguluhin niya. Ay, nako. Sige na. Sulat ka lang, ano. Sulat na. Basahin mo, tapos isulat mo. Asaan ka na banda? Basahin mo nga yung sinulat mo. Naantok ako sa ano, ako yung inaantok pag nagtuturo ako sa anak ko kasi naboboring ako. Ako lang ba yung ganun? Ayan, si Hana. Mag-hi ka? Ang aming ginawa ngayong araw, nag-badminton kami. After that, naligo kami. Ngayon, pinagsusulat ko na siya, pinagbasa ko. After that, pinagsulat ko na ng mga binasa namin. Kasi ngayon ay holiday. Holiday dito sa Manila. Sa Pilipinas. Holiday, kaya kailangan may ginagawa pa rin siya sa pag-aaral niya. Mag-study. Para hindi niya makakalimutan yung mga ano. Although hindi naman ito yung pinag-aaralan nila, pero ito kasi yung available na book na binili ko sa bookstore. Kaya yan ang pinapag-aral ko sa kanya. Para may iba-iba siyang mabasa. Kasi syempre yung kung ano lang yung binabasa nila sa room nila, at least dito may bagong salita, bagong na matututunan niya. Yung matututo siya ng mas maaga. Okay. Tapos, mamaya, nood ako ng mga vlog ng mga kaibigan ko. Kaso, inaantok ako. Alam mo, inaantok ako kasi papagod din ako magturo eh. Minsan na, pa siya. Hindi ganyan! Mga ganun ka pa. Tawa siya eh. Ayun.